Ito guys, mga 1.8 kilos na siguro ito. Ayan. Skipjack guys, 1.8 to 2 kilos siguro. Dahil pagka ganito, may stripes, yan po ang skipjack o gulyasan. Guys, this is our fisheries observer from Papua New Guinea. Wewak, Papua New Guinea. Ayan. So guys, may kasama talaga kami fisheries observer from this country. Ayan na. Purong-puro siya pero may ilang piraso lang na yellowfin na maliliit din na kasing size. Nasa yeah, for sample. Yan. Pumupwesto tayo ngayon guys sa isang malaking grupo. Kita nyo yung barko. Ayan, ang barko malayo pa yun sa amin. Pero itong isla na namumuti yan. Yun ang ating sinusubukang pwestuhan ngayon. Aarihan natin yan guys. Nakapwesto ng mga tao natin. Ayan, puting-puti. Sana naman yung pagkaloob na ito. Lapad. Nasa highway kami ngayon guys may mga barkong dumadaan dito. So malayo kami sa mga isla. Pero ito yung dinadaanan ng mga barko papunta dito kung saan sa bansa destination. So nilalapit-lapitan na natin ngayon ang ating islang tinatarget. Nandito ang ating maestro. Naka-ready na siya. Pagsigaw ng area yan guys ha. Malapit-lapit lang kami doon sa target natin. Ayan, namumuti na yan. Ayan, may distansya pa. Lapat ng alon-alon. Sana ipagkaloob na to sa amin guys ha. Ilang araw na rin kaming konti-konti lang ang huli. So, sikap-sikap lang tayo para makakuha tayo ng grasya. Ayan. Pwesto na. Yan, umarya na guys. Dadaglag na tayo ng lambat ngayon. Okay, nakalaglag na. Dito tayo sa isda nating tinatarget. Ayan. Pumuti. Mahaba yung alon-alon. Bilis ang takbo ha. Pahuli naman kayo. Yan ang ulo. Balik. Ang bilis ang takbo. Ang bilis ng langoy guys. Magpahabol, nagpapahabol. Talaga naman. Papahabol talaga. Mahaba yung diretso natin. Mag-stop over ka naman dyan. Senerday. Haba. Ganyan guys, pagkagulyasan talagang bilis ang langoy nila. Haba ng straight natin. Maliwa ka. Ay, tuloy-tuloy sa pakanan eh. Yan ang ulo niya sa ilalim. Delikado. Oh. Hindi ma-overtigan eh. Diyan na.
Agis ng senior day. Pahabol talaga. Nakawit naman guys, medyo nandiyan sa loob yung alon-alon. Sana dumiretso lang sila sa paloob, wag sa palabas. Ganyan ito guys, talaga pagka ang isda mabilis, nagpapahabol talaga. So, kailangan mabilis din yung barko mo para makawit mo o masakop ng lambat. So far sa ngayon, ayan, nandun pa sila sa malapit sa may pataw. Ayan, nandiyan sila. Wag sanang lulubog, maintain lang siya kasi hindi pa malalim yung kayod ng lambat natin. Pagka ganyan, hindi pa nakakayod yung lambat, hindi pa nababanat pa ilalim kaya malaki pa ang chance na talaga na makatakas. Kalahati na yung lambat natin na 500 meters na yun na ilaglag. Sana mag-steady sa loob. Mahirap pagka ganun nung nagpapahabol ang isda. Pag nakakita ng butas yan, open na talagang lulusot at lulusot ang isda guys. Delikado pagka ganun. Kahit anong bulabog mo dyan, kahit anong hagis mo ng senior dive, pagka gayon sumusugod, mahirap mahuli. Kaya chances are 50-50 pagka ganon. So far, may nakikita pa akong pumipitik sa loob. Sana nandyan lang lahat. Siguro mga nasa 13 ang speed namin ngayon. Yun, may namumuti pa sa loob. Thank you Lord. Mag-maintain lang sana sila dyan. 40 pa. So tingnan ulit natin doon sa loob ng lambat natin. Ayan. Nandyan pa sila. Ayan, nandyan. Namumuti na yan. Yan nakasum na yan. Yan namumuti. Nasa loob ng lambat natin yan. Ayan. Randa! Randa! Ayan, try na pa. Yan pa sa loob. Ito na yung skip na may hila ng lambat natin. Yan ang skip. Main skip natin. Sabi ko nga, nasa 6 to 8 minutes ang isang ikot. Yan. Dahil may mitik dito sa may malapit sa atin. Bukod yan na may mitik na yan, bukod pa yun nandun sa malapit sa may pataw na yun. So, dalawang grupo yan. Yan. So, konti na yung ating lambat. So, konti na. Maraming grupo dito eh. Sineta, yung kulay green. Pero ang karamihan ng isda nandun. Yan, nasa loob. Huwag naman kayo sumugod. Palapit eh, palapit, palapit. Sumusugod, sumusugod. Yan, tatgarin natin ang senior die. Kahit anong dami ng senior die guys, pagka talagang ang isda ay may pangilalim o nasa ilalim ng isda, may volume, talagang tumatagos at tumatagos, hindi nila pinapansin yan. Usually ang nakakakita niyan sa ibabaw. Pero pagka yung isdang nasa ilalim ang sumugod, ubos lahat talaga, walang matitira. Kahit anong dami ng senior die nyo, hindi kakayanin yan. Pagka bumuwelo talaga ang isda sa loob, na sumisid talaga siya, yun ang laging nating kalaban yung makasisid ang isda. Kaya mas maganda habang umaarya ka, nakikita mong namumuti sa ibabaw yung isda. Ibig sabihin nasa ibabaw lang sila, medyo matatagalan sila makasisid kung sila ay nasa ibabaw. Pero kung may mga ilalim na yan, palalim ng palalim ang isda guys, kaya mahirap na makayod ng ating lambat na ngayon. So nandito ngayon sa ating tapat ang isang grupo. Nandyan sa malapit sa skip naman yung isa. So doon kayo sa gitna, huwag kayong lumapit dito. Yan, nasugod. Ay.
Nagpupukpukan na guys. Kasi ang isda sumugod na naman. Sumusugod na naman. Talaga. Yan. Lakas ng pukpok sa baba. Yung isda nandun sa malapit sa dalawa ngayon. Yan, nandyan yung isda. Kita mo nyo, yan, may napasok sa loob yun. Yun na pitik na yan, papasok yan sa loob. Ayan. Habang yung nandito nagbubulabog, yan, tinataboy nila yun sa papasok. Tapos dito sa ating harap, meron naman dito isang grupo pa na mumuti. Pasok kayo, pasok. Dalawang grupo guys, dalawang grupo. Iba't ibang direction guys eh, kita mo umiikot yung isla. Andito naman sa papunta sa unahan. Dapat ito pukpok doon. Yan, nagpupukpok. Mukha pa yung kable eh. Ganyan dito guys, pagka ang isa talagang nagpapasaway na sumusugod, talagang kailangan diskartehan, talagang kailangan mapapasok natin sa loob. Sabayan natin guys kung mahuhuli ito. Nasa sentro sila ngayon. Nawala yung isang grupo dito, malaman mamaya kung nasa loob pa rin. Haba-haba ito guys, mga 3 oras na power block na naman ito. Yan, taga-katok natin, taga-agis na si Erday. Ayan. Sinulog lang, parang sinulog. Ayan, nagkakatok-katok doon. Yan, may mga katok yan. Yung iba nagkakatok, ito may mga katok. Wow!
Ha? So guys, senior die. Senior die, senior die. Yan guys, yung isda, yung alon-alon na yan. Nasa loob yun ang lambat natin. Habang nagbibira pa tayo ng kable, nandiyan siya sa medyo gitna na. Mahaba-haba din na alon-alon. Sana makuha to. Nagkulay berde na ang tubig. Ang dami ng senior die. Nagpasaway ang isda eh. Buti na lang naabutan pa namin guys. May mga alon na lang sa loob. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbubulabog kasi hindi pa nakakasiper yung lambat. Ayan, siper na. Yan, siper na guys. Kaso may sampay. Nasa ibabaw lang yung sampay na yan. Pero kung makikita nyo doon sa part na yon, nandun yung alon-alon. Tumigil na rin yung pagbubulabog kasi nagsiper na siya. Sarado na. Wala nang dadaanan ng isda kundi yung lambat na. Yung malalaking kung may butas-butas doon lang sila makakalusot. Pero sa ganyan more or less nasa 80% na may huli tayo dyan. Kana na naman daw. Ito nga guys, so sinasabi ko sa inyo, snap ring. Yan, nakakabit ang ating mga kadena. Sa kadena nakakabit ang ating lambat. So ngayon, pagka ganyan nandito na lahat ng mga snap ring na yan, sarado na ang ating lambat. Zipper na siya. Wala nang lalabasan na maluang na portion ang isda. So ibig sabihin, ano na siya, close na siya. Close ang lambat natin sa ilalim. Ayan. Start na sila ng power block dito guys. Very common na to sa inyo. Lagi nyo nakikita sa akin itong pagpa-power block nila. May nakikita naman tayong isla sa loob. Pero sa labas guys, meron din malapad pa rin. Di malapad pa rin tayo nakita ng isla doon sa labas. Baka mamaya second shot natin. Madala na natin yon. So yan guys, tabayan ulit natin ang mga kaganapan mamaya pag meron na tayong sasalukin. Ayan guys. Kita nyo yung kapal ng laki ng ating kable. Oh, 1 and 1/8 yan. Nakakonect dito sa ating main winch. Siya yung bumibira ng kable para lumalim ang ating lambat. Ayan guys, pinakita ko ulit closer. Ayan. Tatlo yung binibira, tatlong bumibira dyan. Everybody's busy, so pahinga muna kami. Wala kaming gagawin dito kasi kanina pangit pang weather, hindi pa kami nakalipat. So baka mamayang hapon na kami lilipat guys. So pagka ang piloto at mekaniko ay walang lipad, pahinga.
Yan, pa-lookout, patingin-tingin sa teleskopyo, tulong-tulong kami dun sa bridge. So baka may lumutang na isda, so ganun ang trabaho namin guys. Pag walang lipad, so relax muna. Simang isda lamang. Kita nyo guys yung namumuti na yan, may alon-alon na yan, may ibon-ibon. Ayan. Nasa labas ng lambat yan. Next target natin sa bandang hapon na yan. Yan, pumuti sa labas ng lambat guys. Malaking grupo pa rin yan guys. Sana abutan namin mamaya yan. Kasi simula pa lang namin mag power block, mga 3 hours to bago matapos. So sana makapagintay ito, hindi makawala, hindi makalayo guys. Ayan no. Next target on site. Tipo talaga, pero meron kami kasamahan dito. Dalawa yung kasamahan namin dito na kasama sa kumpanya. So malaman na lang kung sino makakarya dito, kung kanino bibigay ni Lord. Ayan, yung puti nasa labas pa talaga naman. Parang konti lang naiwan sa amin nakatakas pa siguro ito kanina. Malaman na lang talaga naman. Ayan, nagpakita naman din sa loob. Nasa loob na ng lambat natin yan guys. Nagpa-power block na sila kaya ayan, laki ng porsyento natin na makuha ito. Iwas sa berya lang guys, para makuha natin ito lahat. Sana may pangilalim para may volume. Pag sinabi guys may pangilalim, ibig sabihin maraming isda sa ilalim. Pag ito nakikita nyo sa ibabaw, manipis pa lang pero kung nasa ilalim mas madami, yun ang volume talaga. May pangilalim siya. Tinutuhog na guys ng divers natin ang o-ring para sa bag portion yan guys, para dyan maiipon ang mga isda mamaya pagka makikot ang lambat natin. Ayan, maganda ng panahon, mainit na naman. Ilan na natuhog? 8? Sana madami. Daming alon-alon Ilan yan? 1, 2, 10? Hindi pa kami nakalipad guys dahil pangit ang weather kanina. Ngayon lang uminit ng maganda. So malaman natin mamaya kung kami paliliparin pa. Nasa palibot lang naman ng kawan guys. So ang grupo ng isda, kaya pagka ganyan hindi na kailangan lumipad na. Kikita na nila yung mga isda dito sa palibot. So aaryahan na lang yan guys. Pero pag wala makitang isda dito sa palibot, lilipad kami guys para maghanap. Yun ang trabaho ng tuna spotter, helicopter pilot dito sa Pacific Ocean guys. Ayan. Nasa Papua New Guinea kami guys, wala kami sa Pilipinas. Ayan. Ayan, unti-unti na nagpapakita yung isda natin sa loob ng lambat guys. Pagka ganyan medyo kumikipot na yung lambat, lalo na kung marami guys, lumulutang sila dyan kasi nasisiksik sila sa ilalim. Nasusuffocate yan, kaya kailangan din nila na makaikot-ikot sila dyan, nawawalan sila ng oxygen kaya namamatay kaagad. Kaya mas maganda habang kumikipot, lumulutang sila para nakikita natin. Kasi usually pagka nasuffocate, namatay yung isda, diretso siya sa pinakailalim o sa bottom part ng ating bag portion, na kung bakit tumitisa or nababanat yung ating bag portion, ang lambat ay dahil nandun sila sa ilalim at mga namatay na, kaya bumibigat ang lambat natin.
Kaya ginagamitan niya ng strobo. Yung mga nakikita nyo dun sa mga ini-strobo natin, ganun guys ang nangyayari. Yan. Portion pa lang yan guys ng nakikita nyo sa loob ng ating lambat, pero mas marami yan sa ilalim. Dito ka sa itim lang. Yung iba mga tao nandun sa likod ng dilaw na yon, sa likod, sa back portion guys. Kaya makita nyo dyan na 3 tao lang, yung karamihan nandun sa likod. Kasi kailangan ding malagyan ng lambat dun sa part na yun para pag sinakay yung skip natin, may pagpapatungan para hindi siya nakahang. Ayan. Kaya dun sila nagsasalansan ng lambat sa likod ng patag. Patalian mo yan. Hoy, sa bato na yan. Patalian mo yan. Ayan, lumusong ulit yung ating diver guys kasi double check niya habang kumikipot yung lambat, masisilip niya na dyan sa ibabaw hanggang kailaliman. Malaman kung maraming isda. Kung nakita nyo guys yung mga underwater scene ko doon sa mga past vlogs natin, siya yung sumisisid dyan. So kung anong hitsura nung nakita nyo doon sa ating nauna mga vlogs ay ganon din yan, makikita nyo dyan sa ilalim yan. Since ito medyo maluwang pa, mas malalim pa yung lambat nito guys. Pero pagka nasa bag portion na, more or less nasa 100 meters na lang yung dinadive nung ating diver guys. So ito malawak-lawak pa to eh. Pero nakikita niya na yan sa ilalim kung maraming isda. Hinihila ng dalawang skip natin guys para hindi magtingahan, para mas maluwang sa ilalim kasi makipot na siya. Joel. Kunin mo yung kahoy, Joel, oh. Ang senyas ng ating diver nasa 30 tons pataas daw. Yung kahoy ba, itapon mo sa labas. Ay, nako. Hindi mo nakita yung kahoy. Yung kahoy ba, itapon mo sa labas yan. Sige. Ano? Kunin mo na yung mga kahoy, oh. Store mo yan dito sa power rack. Kunin mo yan. Hangis mo doon sa kabila. Kahoy ba? Ayun, oh. Ay, sus na ko. Nasa likod.
Yan. Na, aba, nababanag ko na ano ko na kumikintab sa ilalim. Yan. Ang gulyasan. Alon-alon na yan. Kumikintab sa ilalim. Yan. Umiikot-ikot lang. Ayun. Ipo-ipo. Yan, gulyasan. Ilan ba yan? Tali ka. Talihan mo na dahil yung dalawang magkasunod. Bilisan mo din ha, bilisan mo din. Yan, nakikita nyo ba yung kumikintab-kintab sa ilalim, guys? Wala pataw. Good, pasok! Okay, pasok! Yo, diretso lang dyan, diretso lang.
Ito guys, mga 1.8 kilos na siguro ito. Ayan. Skipjack guys, 1.8 to 2 kilos siguro dahil pagka ganito, may stripes, yan po ang skipjack o gulyasan. Sa ibang probinsya ang tawag dito tulingan, pero sa amin po sa Batangas, ito ay gulyasan guys. Ayan. Ang tawag po sa ganyang portion guys ay kalaskas na sila, kalaskas na. Unti-unti nang naaangat yung isda pataas at ito ay maiipon doon sa bag portion na tinatawag guys. Doon sa bag portion guys, doon naiipon lahat ng mga huli nating isda sa loob ng ating lambat. So kailangan maiangat yan para masalok siya kasi kung sasalukin yan ay dapat compact na or ano na siya, intact na yung isda sa isang busyo, parang sa busyo guys na tinatawag natin na bag portion dito sa ating lambat. So kung malalim guys, hindi masasalok yan ng buo, konti-konti lang makukuha, kaya dapat doon siya maipon sa bag portion na tinatawag natin. Kaya kailangan may angat yung part ng lambat na yan para maipon ng isda doon sa bag portion guys. Yan ang paliwanag guys. Kita nyo kalaskas ang tawag dyan guys. So medyo bumibigat-bigat pagka marami ang isda sa loob ng lambat. Kaya naman kailangan dapat makuha kagad ng isda ng mas mabilis at ng on time para hindi ito masira at maging maganda ang quality ng isda natin guys. Inuulit ko guys, ang ating hinuhuling isda ay purely for canning. Hindi po ito binibenta sa palengke or sa public market or sa anumang supermarket. Ito po ay pinoproduce as or binamanufacture or what you call the inilalata guys ito. Kaya kung magtatanong kayo bakit ang mahal-mahal pa rin ng isda, yes po, kasi konti lang po ang nahuhuling isda dyan sa Pilipinas kaya medyo mahal ang presyo. Ito po ay sa ibang bansa namin hinuhuli, sa Papua New Guinea. Kaya naman po kami ay dumadayo pa dito para kami makahuli ng mga binebenta nating dilatang tuna. Yan guys, kung kayo po ay mahilig sa dilatang tuna, maaaring isa po kami sa nakahuli or nakapanghuli ng mga dilatang inyong kinakain dyan sa Pilipinas or around the world, around the globe guys. Ayan. So ito po ang procedure na ito kung sa kwan ay sa International Commercial Fishing, ganito po ang pamamaraan guys ng panghuhuli ng isda kasi volume nito, as in tonelada, hindi po per kilo kundi per tonelada guys. Ayan. Piniprepare na nila guys yung pansalok natin ng isda. Ayan. Sadya naman kung gaano kalaki yung salok natin ha. Baka kasadya ng mga 20 na tao kung nakatayo. Ayan guys. Guys, this is our fisheries observer from Papua New Guinea. Biwak, Papua New Guinea. Ayan. So guys, may kasama talaga kami fisheries observer from this country. Siya yung overall in charge sa isda na nag-observe dito kung kami ay sumusunod sa policy and then regulations ng fisheries yun authority guys. Yan. This guy is our observer. So may kasama kami talaga lagi guys na observer na taga rito sa Papua New Guinea. So ganun guys, kasi sabi nga kung sumusunod tayo sa ating sa policy ng bansa, kailangan may observer tayo dito sa taga rito sa PNG guys. So ayan, magsasalok na kami. So sinusukat niya yung mga isda kung tama sa size at kung saan inilalagay na bodega. Sa report din niya guys yun. Yun yung kanyang trabaho din dito. Lalo na sa mga position namin, kung kami ay nandoon sa area kung saan authorized lang mamamalakaya, kung hindi kami nagpa-violate doon sa area na pumasok kami sa 12 nautical miles, yan sa kasama sa trabaho niya guys. So lahat ng huli namin may record siya at may tally yan, yung para sa report niya guys.
So, salok na nga tayo guys. Yan ang unang salok. Tingnan natin kung anong sizes nito. Oh, purong skipjack. Gulyasan. Okay. Puro guys. Ayan, sinabi ko nga sa inyo, sinusukat niya yung isda. Sinusukat. Yan guys, may corresponding kung anong haba ng isda. Alam na nila kung gaano ang timbang noon. May corresponding weight na yan, depende sa haba ng isda. Ayan. Nagsusulat siya dito. May tally siya, may tally sheets for his report. Ayan. Ayan guys. So talagang dito, which is legally talaga lahat at recorded lahat ng galaw. Kung makahuli ka ng mga pating-pating na yan, nire-record din yan kung naitapon, tinatapon yan sa dagat binabalik. Patay man o buhay, yan guys. So, yan ang trabaho ng fisheries observer dito. So, tuloy-tuloy tayo sa salok ngayon. For second salok. Ayan na. Purong-puro siya pero may ilang piraso lang na yellowfin na maliliit din na kasing size. Nasa 1.5 to 1.82 kilos ang sizes nito guys. 1.8 ano? Da. So yun nga, kada salok niyan guys ay sinusukat. At least kumukuha sila ng 5 pieces. Para sa ganon, halos majority naman ay ganyan ang sizes niyan. So hindi naman nagkakalayo yan. Kaya naman tigli 5 piraso kada braille o kada salok ang kinukuha nila. Ayan. Ito na naman ang salok. Ilang oras na, pre? Mula pag-area namin guys, ngayon mahigit 3 hours na kami. So, from area hanggang sa pagsasalok, inabot kami ng 3 hours. Pinapabilisan na ito ni Master para may second set pa ulit kami ngayong hapon. May mga kawan pa naman o grupo ng isda sa palibot natin. Kaya naman, pinapa-maximize na agad ang pagsasalok, pinapabilisan na. Yan, sukat-sukat muna. Sukat-sukat. Balat lang yon. Yeah, for sample. Yan. Gaganda ng isda oh. Fresh na fresh. Fresh na fresh talaga. Sariwang sariwa. Yan guys, tuloy-tuloy na yan sa ating alulod. Papasok doon sa ating bodega na super lamig. Yan guys. Kaya naman good quality ang isda natin guys ngayon. Yan. Kasi pagka inilagay na yun doon sa butas na yon, diretso na yun sa ating napakalamig na brine water. So doon na yun ipoprosen para pag na-frozen yan at napuno ang barko, ay tayo pupunta sa port para mag-deliver sa mga carrier or sa mga canning guys. Pero usually sa barko namin o sa carrier, reefer carrier namin na transfer ang ating isda,
para yun ang repair carrier, yun ang magdadala sa mga production na company o kung saan may order ng isda guys na inilalata. This is, inuulit ko, this is purely for canning, para sa canning lamang po ito. Hindi po ito nabibili sa palengke o sa supermarket na fresh na ganyan. Ito po ay pinoprosen at inilalata lamang guys. Mostly, dinadala ito sa Jensan at sa iba't ibang bansa na may order guys, yung mga nagpo-produce ng mga dilatang tuna guys. So most probably, yung mga kinakain yung mga tuna dyan, dilata sa Pilipinas or around the world, maaaring kami po ang nakapanghuli yan guys. Para po sa kabatiran ng mga bago lamang sa ating Facebook page at saka sa YouTube channel, ito po ay purely for canning. Ayan guys. Nasa 3 to 5 tonelada po ang laman ng ating salok. Kapag ito ay punong-puno guys, yung talagang umaawak-awak, yan ay inaabot ng hanggang 5 tonelada. Kita nyo naman, oh, very fresh. Ang kintab-kintab. Tuloy-tuloy din ang pagsusukat niyan guys. Yan ang ating kapitan. Si Cap El Dorado. El Dorado. Shout out kay El Dorado. Yeah. El Dorado. Five pieces again. Hanggang kailaliman talagang press na press guys, wala nadudurog oh. Talagang makintab na makintab pa talaga ang balat. Walang masyadong gas-gas, so magandang pagka-extrobo guys. Again, shoutout sa ating mga Facebook followers. Nasa almost 500,000 na tayo guys. 500,000 followers sa ating Facebook page at almost 58,000 subscribers sa ating YouTube channel. Meron pa? Wala na? Konti na lang yun. Mga damputi na lang guys. Siguro mga sa 30 tons siguro. Ilagay na lang natin dito mamaya sa final kung ilan ang naging huli natin. Ito pa rin po yung Kasimangista. Nagsasabing magandang hapon sa inyo lahat. Thanks everyone. Keep on watching and keep safe everyone. God bless po sa inyong lahat. Ayan.